Bago tayo magsimula, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Iginiit ng dalawa sa nanay, na ipaubaya sa kanila ang lahat. Excited ang lahat at nagkasundo na ibigay ang kanilang makakaya para mapaganda ang proyekto. Sabi ng assistant, ang unang eksena ay lalagyan ng voiceover ng isang aktor sa bandang huli. 5 kabataang lalaki ang nakatira sa isang semi-base sa zoo at nangangarap maging mga idol. Biglang lumitaw ang isang sanggol at ikinagulat ito ng buong grupo. Pinangalanan siyang Sayongok. Tahimik siyang nakatitig sa lalaking blonde na may pagtatakang mga mata. Samantala, pinagmamasdan ng mga lalaki ang batang nakaupo mag-isa sa sahig. Nagtanong ang ina tungkol sa mga linya, pero ipinaliwanag ng assistant na ang estilo ng palabas ay parang isang reality show. Habang inoobserbahan ang bata, napansin niya ang kakulangan sa reaksyon nito kaya agad na humingi ng kalma ang direktor. Ipinahayag ng binatang may pink na buhok na nagsimula na ang pagre-record ng kamera. Naubusan ng ideya ang lalaking blonde at nalito. Sa isip niya, tila naliligaw ang mga baguhan sa sitwasyong ito. Kaya, nagpasya siyang umakto at manguna sa bagong at kakaibang sitwasyong ito. Bigla na lamang umiyak ng malakas ang sanggol at nabasag ang katahimikan. Napuno ng tensyon ang paligid. Nagpanik ang isa sa kanila habang ang isa pa'y sumigaw na patahanan agad ang bata. Agad namang tumulong ang lalaking blonde ngunit nabigo siya. Pinuna ng pink-haired na binata ang paraan niya. Kaya, isa pang kabataan ang bumuhat sa sanggol at sinabing dadalhin niya ito sa ibang lugar. Napaisip siya kung natakot nga ba ang maliit na bata sa kaguluhan. Habang nagbibiro ang iba na mas gusto raw ng mga sanggol ang magagandang mukha. Napaisip ang bida, na hindi ito ang kanyang inaasahan. Maya-maya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kakaibang personalidad ng bawat isa. Si Taeyang ay matalino at parang ama ng grupo. Si Jagan ay mabait pero may pagka-narsisista, at may pagkananay rin sa kilos. Si Lucas naman ay parang chill na atleta, na laging umaakto bilang nakatatandang kapatid. Ang huli sa sumali sa grupo ay tahimik ngunit may kakaibang kagwapuhan. Habang pinagmamasdan ng isang baguhan, naisip niya na ito ang perpektong karibal para sa tagumpay. Sa ideyang iyon, iminungkahi niyang maaaring maging karibal ang sanggol, pero hindi bilang kontrabida. Habang tinatitigan ang bata, may kakaibang naramdaman si Jaehyun mula rito. Sabi naman ni Jaehyun, kailangan na ng bagong lampin ng sanggol. Hindi pa nakakapagpalit ng lampin si Taeyang, kaya si Michael ang kumilos. Sanay siya dahil nag-alaga siya ng mas batang mga kapatid noon. Habang nagpapalit siya, sinabi niyang madali lang ito. Pero tila may ibang plano si Sidengok, ang sanggol. Bigla na lang siyang inihi sa mukha. Nabigla si Michael. Habang siya'y abala sa pagpunas, tawang-tawa naman ang sanggol. Galit na galit si Michael sa nangyari. Dahil sa gulong iyon, tumaas ang tensyon sa loob ng grupo. Nagtangkang makipag-usap si Taeyang kay Michael, pero sumigaw ito dahil sa inis sa sanggol. Sabi ng lalaking blonde, ayusin mo na yan agad. Samantala, ang ama at ang assistant ay natatawa na lang, dahil ang eksena ay naging perpekto para sa pagkuha ng video. Habang nagtatawanan ng buong crew, tuwang-tuwa ang direktor sa naging resulta. Ipinahayag niya ang break at binigyan sila ng 2 oras bago magpatuloy ang shooting. Sa break, nagreklamo si Lucas tungkol sa hirap ng ginagawa, habang si Taeyong ay nagmungkahing gumawa ng script na pumupuri sa sanggol. Narinig ng ina na sinabi niyang maayos naman daw ang lahat. Inalok siya ng saging, at nagkomento siyang gustong-gusto ito ng bata, na ikinatuwa naman ng binata. Nagulat ang ama, ngayon lang daw nasarapan ng ganoon ang bata sa pagkain ng saging. Dahil sa mainit na pagtanggap, ngumiti ng malapad si Taeyong at binati ang ama. Sa pamamagitan ng isang magaan na pag-uusap, napapayag niya ang ama ng walang alinlangan. Humanga ang lalaking blonde at naisip na talagang kahanga-hanga ang ama. Habang malapit sa bata, unti-unti siyang nasangkot sa sitwasyon at hindi man lang namalayang nag-e-enjoy na pala siya. Napansin niya ang lahat ng nangyayari, at sinabi niyang lumalabas na maganda ang mga eksena dahil natural ang mga ito. Humanga rin siya kay Jaehyun at pinuri ito dahil magaling siya sa mga bata. Napansin ni Taeyeon na parang nauunawaan ng sanggol ang mga role at umaakto ng naaayon. Nagtanong ang ama kung ang talento bang iyon ay nagkataon lang.
Sumang-ayon ang blonde at mas lalo pang pinuri ang sanggol, lampas raw sa lahat ng inaasahan ang ipinakita nito. Maya-maya, lumabas si Michael mula sa shower at reklamo tungkol sa bata, halatang inis na inis. Frustrated si Michael at nagtanong kung talaga bang kailangang mag-alaga ng bata ang isang artista. Samantala, sinabi ng assistant na may kailangang ilagay sa refrigerator. Nang tanungin kung ano iyon, nalaman ng idol na iyon pala ang hapunan ng sanggol. Gigil na gigil si Michael at siya na ang kumilos. Gusto niyang siya na ang bahala sa lahat. Buo ang kanyang loob, pero halatang nainis siya sa pagiging yaya. May plano siyang gawin, nais niyang ipakita kung gaano kahirap ito para mapansin ng lahat. Nagreklamo siyang bakit kailangang ang mga artistang tulad niya ay pinipilit mag-alaga ng bata. Nagbanta pa siya na gagawa siya ng iskandalo ukol dito. Pagkatapos, nagalit siya nang ibato sa mukha niya ng bata ang isang nakakadiring likido. Lumingon si Michael at matalim na tinitigan ang bida. Ikaw naman ang dapat makaranas nito, sabi niya. Samantala, sa hagdan, kinumpirma ng assistant na handa na ang mga nakatagong kamera at pinapalas niya agad ang lahat mula sa set. Nagpasalamat ang direktor sa buong crew at ipinagdiwang ang tagumpay ng isa na namang night shoot. Biglang may sumigaw ng "so" at malakas na sumara ang pinto. Pagkatapos ng diskusyon tungkol sa mga susunod na hakbang, napansin ng mga lalaki ang biglang tense yung bumalot sa paligid. May isa sa kanila ang nagmungkahi na mag-relax muna, gaya ng nakasanayan. Ngunit pagkakita ng kamera, nagreklamo siya, imposibleng mag-relax kung parang palaging may matang nakatingin. Nag-abot ng reklamo ang isa, gutom na raw siya at gusto na niyang kumain. Habang ang isa ay umaamin na wala talaga siyang alam sa pagluluto, sinabi ni Joya na huwag silang magpakapagod at mas mabuting magpahinga muna ang lahat. Nag-alok si Tayong na magluto na lang ng mabilisang instant noodles, ngunit may isa sa kanila na nagpapaalala, kailangan ding pakainin ang sanggol. Kumpiyansa si Michael at sinabing siya na raw ang bahala sa pagkain ng lahat. Tinanong ng lalaking blonde, na may pagkamausisa, kung ano ang ginagawa ng lalaking naka-orange. Naiinis siya sa presensya nito, pero binaliwala lang siya ng huli at sinabing gagawin niya ang gusto niya. Sa kabila nito, nagdesisyong tumulong ang lalaking naka-orange at dinala ang pagkain sa sanggol, na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Mula sa malayo, napansin ng bida na may kakaibang nangyayari. Tahimik na nakaupo sa sahig ang lalaki habang inaalok ng pagkain ang sanggol. Sinabi pa niya na pinaghirapan daw talaga ng inaang luto ngayon. Hinawakan ng sanggol ang kutsara ng mahigpit at tila sabik sa pagkain. Pagkatapos ay nagbiro siya, ginaya ang pagsubo at sinabihan ang lalaki na siya naman ang kumain, na parang gusto rin niyang subuan ito. Pabulong na sinabi ni Taeyang na masyado raw kinikilala at kinakalong ang sanggol, pero hindi pa rin niya maiwasang mapangiti dahil sobrang cute nito. Tawa ng tawa ang sanggol, sabay sabing si Michael ang dapat magpatikim muna ng pagkain. Naguguluhan ang lalaking blonde at tinanong kung anong ginagawa ng kaibigan niya. Sinabi niyang naghihintay ang sanggol, pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya itong tikman. Agad namang nagpresente si Taeyang, kukunin daw niya ang pagkain ng sanggol at siya na ang kakain. Habang nakikipag-usap ng magaan sa bata, sinabing titikman muna niya ito. Ngunit pinigilan siya ni Michael, sandali lang. Sa mismong sandaling iyon, nakanganga ang lalaking blonde, at hindi pinansin si Michael. Nag-aalala si Sean at tinanong, anong nangyari kay Tayon? Biglang napagtanto ni Michael na may hindi magandang mangyayari. Galit na galit ang sanggol at tinitigan ang lahat. Banta niya, kung sino mang nambaboy sa pagkain ko, lagot. Sinabi ni Taeyang na ang lasa nito ay matapang na lasa ng maanghang na sauce sa pagkain, ikinagulat ito ni Cheayon. Nagulat siya at sumigaw kay Michael na ayusin ang sitwasyon. Nahihiyang umamin si Michael, nilagyan daw niya ng maanghang na sauce ang pagkain ng sanggol bilang biro lang. Sabik sa ideya, sinabi pa niya na mas entertaining daw ang mga ganitong eksena para sa video. Ngunit agad siyang sinabihan na may hangganan ng biro. Hindi komportable ang isa sa mga kaibigan at kinuwestiyon ang mga desisyon ng grupo, natatakot siya sa mga posibleng seryosong epekto sa hinaharap. Dahan-daang lumapit ang lalaking blonde kay Songguk at nakipag-usap. Humingi siya ng paumanhin para sa ginawa ng kasama nila, at sinabi niyang bata ang asal ng isa. Dalawa sa mga lalaki ang pamuna sa isa pa dahil masyado nitong sinermonan ng sanggol,
pero ipinagpilitan ni Michael na nauunawaan ng sanggol ang lahat ng nangyayari. Sa huli, napaisip ang bida, ang mga matatanda sa paligid niya, may taglay na napakalaking potensyal, kahit pasabay-sabay silang tila naliligaw. Puno ng kumpiyansa at may ngiting nakaukit sa mukha, nagpasya siya na ang mamumuno sa grupo mula ngayon. Sa mabilis na paglipat ng eksena, lumitaw sa screen ang bahay ng pamilya ni Sid Onggok. Gulat na gulat sila sa balitang umabot sa 20% ang viewership ng palabas. Dahil sa tagumpay, labis ang tuwa ng babae at napasaya niya ang buong pamilya. Masayang nagsama-sama silang nagdiwang ng kanilang tagumpay. Lahat ay napabilib, isang napakalaking bilang ito para sa ganitong uri ng palabas. Kalma namang ipinaliwanag ni Annie na ang mga katulad nitong programa ay umaabot lamang ng hanggang 15% karaniwan. Habang abalang nakikipag-usap sa telepono, masayang-masaya ang direktor dahil sa pagpasok ng palabas sa permanenteng line-up sa TV. Pan ng pagmamalaki, binati ng babae ang sanggol at pinuri ang tagumpay nito sa show. Masaya sa kanyang sarili, sinabi ng bata na likas lang ang tagumpay, dahil siya raw ang boss doon. Palaging ambisyoso, idineklara niyang marami pa siyang gustong makamit. Hindi siya tumigil sa pangangarap, sa isip niya, dumadaloy ang kasikatan at pera na parang ulan. Napansin ni Annie ang kakaibang ngiti ng sanggol at pabirong sinabi na talagang iba siyang klase ng bata. Humingi ng kaunting sandali ang ina para makausap ng pribado ang babae tungkol sa isang seryosong bagay. Ibinunyag niya ang balita, may taong galing sa Sinem Entertainment na dumalaw sa kanilang bahay. Ipinaliwanag pa niya na dumating ang tao upang bumati sa tagumpay ng show. Naghatid ito ng isang basket ng prutas at sinabing gusto siyang makilala ng personal ng CEO. Matigas ang utos ng lalaki, pinapunta siya kasama ang ahente sa itinakdang oras. Nag-alinlangan ang dalawa kung tatanggapin ba nila ang kakaibang imbitasyong ito. Binigyang diin ng babae ang bigat ng pangalan ng Sinem Entertainment, isa itong higanti sa industriya. Habang tinatalakay ang mga lumalaganap na tsismis, nabanggit ng babae ang masasamang balita ukol sa CEO ng kumpanya. Nagulat ang mag-asawa, may mga bulong-bulungan raw na may koneksyon ito sa mga sindikato. Kinabahan si Annie at tinanong kung dapat ba silang pumunta agad para malinawan ang lahat. Habang nag-iisip ukol sa imbitasyon, sinabi niyang mahirap itong tanggihan, pero kung sakali, pwede naman daw silang umalis kahit kailan. Nag-aalala, dahan daw ang binigkas ng sanggol ang pangalan ng kumpanya, pati ang CEO nito. Sa pagkakakilala sa pangalan, napaisip siya kung ito nga ba ang taong narinig na niya dati. Habang nagtatalo ang ina at kapitbahay, sinubukan niyang pakalmayan ang mga ito. Naisip niya kung anong sitwasyon ang maaring mangyari sa dalawa, sa oras na makaharap nila ang lalaking iyon, dagdag pa niya na si Shin Samjong ang taong hindi mo dapat galitin. Dumating ang araw kung saan nagtungo na ang dalawa kay Shin, nakasuot ng pormal at nag-alok ng tulong, sabay tanong kung maayos ba ang lahat. Naalala ng bida si Shin at tahasang sinabi niyang mapanganib ito, at pinayuhan silang huwag tanggapin ang anumang kontrata mula sa kanya. Isang lalaking nakaputi ang lumapit at inanyayahan silang maupo, kasabay ng isang napakabait na ngiti. Nagpasalamat si Annie kay CEO Shin Sunjun sa paanyaya at naging magalang sa pakikitungo. Nausisa si Uni at tinanong kung ano ang dahilan ng imbitasyon. Sumagot ang CEO, may napakagandang bagay ako para kay Songguk. Kitang-kita sa mukha ni Gok ang pagkalito habang pilit niyang inaalala kung nakita na ba niya dati ang kakatwang lalaking ito. Ngunit pumayag naman silang makinig sa gustong ipanukala ni Shin Sunjun. Puno ng sigla, inilahad ni Shin Sunjun na ito ay isang super espesyal na kontrata. Ipinaliwanag niyang si Sangguk ang magiging tampok na bituin ng Shinsong Entertainment, ang pinakamalaking kumpanya sa Korea. Nagulat si Annie sa narinig, lalo nang malaman niyang 10 taon ang itatagal ng kontrata. Ibinida pa ng lalaki ang mga sikat na artista sa ahensya, kabilang na ang talentadong si Shin Meg. Buong kumpiyansa, tiniyak ng CEO na sasabay si Seongguk sa kasikatan ng mga bigating pangalang iyon. Habang binabasa ang kontrata, napansin ni Annie na walang naiintindihan ang ina ng bata. Nag-aalala, tahimik ngunit tutok na tutok ang nakatatandang kapatid sa bawat detalye.
Ipinunto ng lalaki na ang kontrata ay may tagal na 10 taon at 70% ng kita ay mapupunta sa kumpanya. Gulat na gulat ang bida, para sa kanya, ito ay lantaran ng pagnanakaw. Isa itong kalokohan, isang malinaw na panloloko. Nagduda si Sanggok na ginagamit lang siya ng kumpanya upang pagkakitaan. Habang iniisip ito, bigla niyang naalala, hindi pa rin nagbabago ang CEO. Muling bumalik sa kanyang alaala ang isang tagpo sa nakaraan, ang kanyang ama, gumagawa ng madudugong kasunduan kay Shin Son-jun kapalit ng pabor. Malungkot niyang naalala kung paanong nauwi sa iskandalo ang lahat. Nanumpa si Shin Son-jun na sa loob ng mahigit 10 taon, ngayon lang siya muling nakakita ng talento katulad ni Sanggok. Buong kumpiyansa sa alok, ipinangako niyang gagawin siyang isang sikat na aktor. Ngunit tumutol ang bida, nawawala rin naman ang mga child actor kapag tumanda sila, aniya. Nagbabala si Annie, exploitation lang ang habol ng CEO gamit ang peking kontratang iyon. Dahil dito, walang pag-aalinlangang tinanggihan niya ang alok. Nagulat ang CEO sa pagtanggi. Bakit ninyo isinantabi ang ganitong pagkakataon? Tanong niya, ipinaliwanag ng babae, 10 taon at 70%. Hindi talaga ito makatwiran. Buo ang kanyang loob, naniniwala siya sa napakalaking potensyal ng bata. Ngunit unti-unti, lalong naging tensyonado ang pag-uusap. Nagduda ang CEO sa kanilang kakayahan, sabay tanong, naiintindihan niyo ba talaga ang industriya ng entertainment? Child actors are in little, ani pa niya, ngunit naputol ang sasabihin ng murahin siya ni si Dong-gok. Bastos ka, isa kang basura, nagpilit pang magpaliwanag ang lalaki, ang hitsura ay maaaring magbago, ngunit pinutol siya agad ng ina ni Gok, galit na galit sa pagtrato nito sa kanyang anak. Inis na rin ang bida, nagkatinginan sila ng kanyang ina, parehong pa ng galit. Sumigaw si Siang Gok, ang dami mong sinasabi, parang palakang nukulit. Sinubukang patahimikin ng ina ang bata, pero patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Hindi rin napigilan ni Annie ang sarili, tinuligsa niya ang CEO dahil sa kawalan nito ng pananaw. Tapos na kami dito, mariin niyang sabi. Ni hindi ka nga ina ng bata, kaya wag kang makialam ng sobra. Sagot ng CEO. Mabilis ang tugon ni So-yum, ako ang manager, hindi ako pakialamera. Buo ang determinasyon ni Annie. Ipinaliwanag niyang siya ang tumatayong tagapag-alaga ng bata sa sitwasyong ito. Bilang isang may karanasan sa advertising, malinaw sa kanya na isa lamang biro ang kontratang ito. Nakaramdam ng kaba ang CEO sa paninindigan nila. Pagsisisihan ninyo to, banta niya, arrogant pa rin. Walang tumatang sa akin sa industriyang ito. Sigaw niya habang naglalakad palayo. Sabi ni Shin Son-jun, ang mga pinipili ng isang tao ang tunay na nagpapakita kung sino sila, kalma sa gitna ng tensyon. Sumagot si Annie na, darating din ang panahon na lalabas ang lahat ng katotohanan. Sabay-sabay at walang pag-aalinlangan, umalis ang manager at ang ina sa gusali, determinadong galit sa lalaki. Tinawag ng babae ang lalaki na, walang kwentang tao. Sabi niya, ang pagbabante sa isang buntis ay gawa lang ng isang halimaw, at tila sumang-ayon pa ang sanggol. Nag-aalala para sa ina, tinanong ni Annie kung ayos lang siya. Sagot ni So-young, mas malala pa ang dinaanan ko sa industriyang ito. Ang mga tulad ng CEO na yan, hindi na dapat pinagtutuunan ng pansin. Praktikal sa pag-iisip, iminungkahi ng manager na sumakay na lang sila ng bus malapit doon. Habang iniisip ang hinaharap, natanong ng ina kung kaya ba niyang alagaan ang bata. Ang pangunahing tauhan naman ay nag-isip na masarap siguro kung nariyan siya palagi. Ipinaliwanag niya na bihira ang makahanap ng mapagkakatiwalaang kasama kapag nagsisimula pa lang. Kumpiyansa sa plano, tiningnan ni Sang si Annie bilang isang matalino at tapat na tao, talagang napatunayan niyang karapat-dapat itong pagkatiwalaan. Mapagpakumbaba, sabi ng manager na hindi naman siya eksperto sa mundo ng entertainment. Nahumaling sa kanya, tinitigan siya ng sanggol ng may paghanga sa mga mata. Sa gitna ng kasiyahan, inanyayahan ni Sanggok si Annie na maging kanyang tapat na kasama. Ngumiti ang ina at sabing, mukhang sobra ng gusto sa kanya ng anak mo. Dahil sa kahilingan, naluha ang ina at nakiusap kay Annie na protektahan ang kinabukasan ng bata. Nagulat sa lahat ng nangyayari, nagpasalamat ang babae, tila nakahanap ng panibagong pangarap sa buhay.
Yumakap si So-young kay Annie at tinawag siyang, Manager Kim, na nangakong ibibigay ang kanyang buong makakaya. Habang nagtatawanan tungkol sa kapalaran, sabay-sabay silang nagbiruan tungkol sa panalo at sa bayad. Pagkatapos nito, ini-interview ng isang reporter ang CEO tungkol sa Kiman. Nagulat ang reporter nang matuklasang pag-aari pala ng CEO ang gusali ng pamilya. Sa mapanlinlang na tono, nagbanta ang CEO na ipapakita niya ang malupit na mukha ng industriya sa sinumang lalaban. Bigla na lang may gulo na sumiklab, sumigaw si Tahong habang nag-aaway si Michael at ang sanggol dahil sa saging. Inis na inis ang bata at reklamo niya, siya lang daw ang walang saging. Habang nilalamon ng iba ang maraming saging, tumigil na lang siya, iniiwasan ng bida ang kaibigan para hindi siya mapilitang mamigay. Ngumiti ang direktor habang pinapanood si Michael na humihingi pa ng saging. Nagbulungan ang mga lalaking nasa paligid, at sabi nila, parang wala sa hulog ang lahat ng to. Bigla na lang, tumunog ang malakas na sampal, sinampal ni Gok si Michael. Galit na galit si Tayang at tinanong kung paano niya nagawang saktan ang sariling kapatid. Lalong tumindi ang tensyon, hanggang may sumigaw na, tama na yan. Nang masiyahan sa eksena, nagpasyang tapusin ng direktor ang shooting para sa araw na iyon at pinuri ang buong grupo. Inanunsyo niya ang tanghalian habang pinapanood ng mga magulang ng bida ang eksena. Dumating sa set ang ina ni Seonguk at tinawag ang anak niya. Tinanong siya ng direktor kung napapagod ba siya sa bilis ng takbo ng trabaho. Sumagot ang babae, sa totoo lang, ine-enjoy ko pa rin ang proseso. Nag-aalala sa pagod, sabi ng lalaki na mahirap talaga ang trabaho at handa siyang tumulong kung kailangan. Binago niya ang usapan at tinanong kung kailan nakatakdang manganak ang sanggol. Sagot ng babae, mga Disyembre o Enero.